Oh. Okay, so ito pa. Mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Kasi kahapon, sabi ko nga, gusto ko sanang i-content kaso marami na nag-content dito. Sabi ng iba, mga kababayan, ay mali daw ang ginawa ni Vice Ganda. Sumobra daw mga ka-GP Natics. Kayo ang tatanungin ko, tama ba ang hamon ni Vice Ganda para kay PBBM, mga kababayan? Gusto ko po mabasa yung mga comment nyo. Pag tama, please type 1. Type 2, hindi tama. Okay? Sige nga, mga ka-GP Natics, para lahat tayo. At para alam ko rin, kamali ako, magalit kayo sa akin. Yari ka! Ano bang tama ba yung kanyang hamon, mga kababayan? Sen 23, tama. Pati credit sa pag-rally ninanakaw pa. Correct. 1. 640, tama, sabi ni Mama Irene Santiago. Sino pa, mga nandito, mga kababayan? Si Wawalicious, tama at hindi, sabi. Okay, mamaya ipapaliwanag ko yung tama at hindi, mga ka-GP Natics. Pero, kunin natin yung buong salaysay, mga kababayan ni Vice Ganda. Puro 1. Tama naman pala. What's up? Ang tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman. Ako guys, sasabihin ko mamaya kung anong komento ko dito. Alam nyo, maraming hindi nakakaintindi dito Sa totoo lang, marami po ang nagsasabi na ito daw ay hindi maganda. Putol-putol ba ako, guys? Di naman ata. Ang mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Kaputa-putahan ng mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin nyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Pinaparinig ko yan Pinaparinig ko sa inyo yan. Pero hinahaluan ko ng tawa, guys. Putang ina nyo! Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ay, naglalag ako. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila I'm breaking up. Sa katunayan, mga hayop sila. Delas naman na to. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Naghang yung video? Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka.
Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Malupit. Hindi tayong pwede magalit ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Tama. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Extension na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag na public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga bukas may hearing. Iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sineswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina. Ayun, mga kababayan. Eto pinakinggan ko na maigi kasi tinitingnan ko yung mga komento ng mga kababayan natin. Siyempre medyo nahati, okay? Mga kababayan, ganito lang yan. Okay? Yung statement ni Vice Ganda may be harsh sa iba, pero that's the way it is eh. Unang-una mga kababayan, hindi ko to nakikita na binastos niya si Pangulo. Hindi ko nakita yon. Kasi binanggit niya ng buo yung title ni Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niyang ganon. So doon pa lang may paggalang. Kaya lang, out of frustration, yung ginawa ni Vice Ganda. And maybe, mga kababayan, for, ang dating sa atin ay sobrang OA kasi nga may pagmumura, 'di ba, na hindi naman ka dapat. Kaya lang siya yun eh. 'Di ba? Siya yun eh. Hindi niya siguro mailabas yung kanyang saloobin without saying that curse word, 'di ba?
mga kababayan. Pero ako gusto ko yung pahayag ni Vice Ganda. Kailangan nating maging matigas. Kailangan po natin magkaroon ng kamay na bakal. Kailangan po natin ipatupad ang batas. Kailangan po hold them accountable. Dahil kung wala tayong mapaparusahan, wala tayong maipapakulong, wala po tayong makukuha or wala po tayong mapapala dito, bali wala po. Hindi magkakaroon ng magandang legasiya ang Pangulo natin. Ito mga kababayan, pinakamagandang pagkakataon kasi wala pong ibang mga presidente. Even si Duterte. Di ba? Sabi niyang ganun, kahit gawin niyo pa akong 20 years sa pwesto, hindi ko masusolusyonan ang problema ng korupsyon. Kaya maghanap na kayo ng bagong Marcos. Di ba? At sinabi niya rin nung panahon, rampant ang korupsyon sa DPWH. Pero wala po tayong nabalitaan, wala po tayong nakuha, wala pong napakulong, wala pong mga kababayan na parusahan. Tama ang sinabi ni Vice Ganda. Marami ang sumasang-ayon dito. Kaya lang, masyado nga lang mga kababayan na in-exaggerate niya in a way na yun ang pamamaraan niya eh. 'Di ba? Alam naman natin, may hindi mali pala. Hindi may pagkabaklush. Bakla eh. 'Di ba? Ganun talaga magsalita. Dami kong kaibigan mga juding, ganun sila mag-express ng kanilang damdamin. Exaggerated, mga ka-GPnatics, pero malinaw ang mensahe na hindi niya po binabastos si PBBM. Yan ang katotohanan. Ipinapakita pa dito ang respeto. Kasi si PBBM, siya lang naman ang presidente, mga kababayan, na naglakas ng loob na kalabanin, di ba? Sabing ganon, walang kaibigan. Ito talaga yung walang kaibigan eh. Pero mas mapapatunayan kung sakali na talagang may maipakulong at merong maparusahan. Yan talaga, mapapagtibay, magiging legasiya. Pero dito pa lang nakita na natin, nung nagsalita ang Pangulo sa kanyang SONA, determinado siya. Di ba sa ginawa niya sa pagbuo niya dito, gusto niyang i-stop ang korupsyon. Tama. May impact, dapat kasi mga kababayan, may impact yung yung pagsasalita mo para pakinggan ka. 'Di ba? Para pakinggan ka, dapat lively ka, at the same time mga ka-GPnatics, mararamdaman nila kung ano yung nararamdaman mo. Yun ang pamamaraan ni Vice Ganda sa kanyang mga statement. At mali, tama yung pagmumura. Mali yung pagmumura. Hindi ko po yan tinatanggi. Mali yung pagmumura. Kahit tayo dito, pag nagmumura, nagsusorry ako eh. 'Di ba? Hindi ko kasi gawain 'yon. Pero mga kababayan, sabi ko nga, hindi natin siya masisi. Iyaan yung pamamaraan niya. 'Di ba? Sana man lang medyo inanuhan ng konti, 'di ba? Sabi nga ng iba hold your horses. Kabayo eh. 'Di ba? Pero again, mga ka-GPnatics, ang mensahe very clear, 'di ba? Yung pag-deliver ng statement talagang tagos, mararamdaman, at yung impact, mga kababayan, talagang manunuot, 'di ba? Itatatak mo talaga sa isipan natin. Papakinggan mo. Pag ang isang speaker, mga kababayan, ay katulad ni Vice Ganda, maaring sabihin ng iba, oy, walang ka-ethics, grabe magmura. Ganun na lamang. Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero iba-iba tayong mga tao. 'Di ba? Ang gusto ko lang doon, mga kababayan, hinamon niya si Pangulong Bongbong Marcos, which is yun naman ang tama eh. Parusahan ang dapat parusahan, ikulong ang dapat makulong. 'Di ba? Para hindi na pamarisan. Sabi ni Victor Manuel, narinig ko yon. Sabi ni Digong Angalen, maghanap na kayo ng bagong Marcos. Meron ako noon, dito. Sinabi niya yon, maliwanag na hindi niya kayang tapusin ang korupsyon or labanan ang korupsyon. Wala siyang ginawa. Si Digong.
Di ba? Pero ang Pangulo natin, kumikilos. Despite the fact na alam natin na maaring maraming magalit sa kanya. Kaibigan, mga kaalyado, pero baliwala sa kanya yun. Di ba? At tama po, Mama Ros, yan ay bugso ng damdamin. Yang pamamaraan na yan ni Vice Ganda. Hindi ako, mga kababayan, tayo, magiging balanse tayo sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Merong pangit sa iba. Kinukundina natin ang pagmumura. Ayaw nga natin kay Digong sa mga pagmumura niya Alangan naman hindi natin ikundina ito. Pero, ito yung masasabi natin, nagmumura siya dahil ramdam niya ang pait. 'Di ba? Ramdam niya ang sakit. At gusto niyang iparamdam sa lahat kung ano yung nararamdaman niya na frustration. Hindi yan yung kagaya kay Digong na putang nang yan. Yung mga ganun, nasanay na talaga. Sabi ni Alice Sirona, tama, kaming kakampink, support kami sa administrasyon. Ibes Laurentino, di yung pagmura, kundi ang konteksto. Tama, di ba? Ganda nung kanyang mensahe doon sa kanyang mga sinabi, mga kababayan. At sana matupad ng Pangulo hanggang sa huli, samahan natin, mga kababayan. Huwag po nating iwanan. At alam naman natin, marami po ang nandyan ay nakaabang na mahuli at makuha ang kanyang pwesto, mga kababayan, para matupad na nila ang kanilang pangarap na sirain ang Pilipinas. Okay? So hanggang dito na lamang, mga kababayan, mga GP Natics. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sa mga huling dumating, Mamay Lagohit, pasensya na. Tama lang para magising si PBBM at nang di matulad sa wala siyang pake sa impeachment. Nako, yung iba dito nagagalit Pero ganyan talaga, mga kababayan. Okay, bukas magkita-kita tayo Magkita-kita tayo at magsama-sama 9:00 ng umaga, mga ka-GP Natics. At makinig tayo doon.